Again, ito nga yung gauntlet format. Even on the day one, magkakalaglagan tayo dito. And this is the first ever sa MPL Philippines playoffs history. At unang laban, makikita natin kung sino makakuha ng magandang advantage and momentum. First game, Blacklist International Minana Evos. Rinig ba? Rinig ba? Rinig. Rinig yan, par. Rinig yan. At kitang-kita mo naman na sobrang hype na mga fans dito. This is a classic Fredrin versus Barats. Pero I think nag-adjust talaga na matindi ang Minana dito kasi bira mo sila makita sa ganitong Minotaur type ng laruan. Pinakita yun kanina, OSX yung stats di ba, ni Spider Miles. It's a 50-50 para sa kanya dito. So, I think mas comfortable ang Blacklist International in terms of the draft na nakuha nila. Tsaka mainit actually, parang iba yung naging rotation ngayon ng Minana Evos kasi ba usually parang si Spider Miles nagbibigay din ng vision. So since more on heal yung kanyang ginagawa, para hindi pa... Okay, the Architect! Getting the first blood in the top lane! Edward falling down sa unang pagkakataon. Wow, and how Haji managed to hold yung mismo River. Dininay muna yung vision na pwedeng matigay ni Spider-Man. We're talking about vision for this Minotaur. At they're trying to hold the possible additional trade sa AXP lane. Oo, ang ganda nung kill na yon, I think, para kay Kurt. Kasi sobrang beneficial yon para sa Yuzong. Makukuha niya kagad yung gusto niyang level. Kasi gano'n na yan kapag may Yuzong sa laro, ang nangyayari na kasi dyan, pag nag-dragon na yan, turtle na tayo. Yun Diretso na agad. Para naka-ready na sila. Kayo may kita nyo yung level gap. Yun yung signal Yun yung signal. Siyempre, meron ka nang pwedeng pindutin na skill. Kahit na sino naman naglalaro para pag may level 4 na. Game na yun. Yan na yun. Turtle na yun. And actually, nauna siya ng isang level, I think, para dito sa top lane. Yep. And Edward now is almost halfway approaching level 4. So advantage on the first turtle objective. Ayun na! Minana Evos gonna hold that! Haji with the triple knockup! Kita mo naman ang init ni Imam God. Nag-adjust dito sa south. At nakakuha ng tatlo. That makes that 2. Tatlo yung na-setup, dalawa yung nawala. 2-1. Sabi kasi natin kanina, once na nag-level 4, gagamitin na lahat ng mga skills. Tuloy-tuloy pa rin ang aksyon. Once na nag-level 4, tuloy-tuloy ang gana. At todo gana ang Blacklist International para sa first few minutes ng laro. Pero hindi umaatras actually ang Minana. They got 2 kills, a kill then. But that's 3-2 in favor of the Agents. Napakagandang setup play para dito kay Haji. So, ang layo, no? Parang athlete ng long jump. Yun ang nangyari nung moment na yun with the onward earth chatter as well. So, para dito sa Blacklist International, kailangan lang nila i-continue yung mga ganong klaseng setup plays from Haji. Or ang kinagandahan pa doon is meron pa sila pwede surprise play with this Benedetta of Edward. At dahil doon sa kill na yon or setup ng Blacklist, medyo nakahabol na or actually nakahabol na nga si Edward doon sa kill sa kanya kanina ni Kirk. Napakagaling talaga ni Haji doon. Again, it takes a lot of mastery to do that combo with the flicker onward. Hindi ganun kadali yun. So that's how they wanted to surprise Minana by up front. Dahil nga sobrang kunat nga ng lineup early game na pwede nilang i-sustain. So sa unang first 3 points na ginawa nila, they have the advantage. So tinapon na nga yung spear dito. Your follow-up. And because of that, naibawi dito ni Edward yung first blood na meron siya, na nagawa ni Kirk para sa kanya. So, dito na mangyayari yung sinasabi nating mid game na makruhan sa laban na to. Paano na to pagalawan na to ng pagkuha ng tower. At habang hinihintay nga ni Domeng ang second item niya, Corrosion Saturn is present for this Moscow pero not yet, Ate Chantel, for this. Kulang na pa. pwede sang bumabad sa mga team fight. Kulang pa para sa kanila. Ito may kita natin hero match-up. Win rate. Fredrin ay mas mataas. 69% on the Fredrin. Tsaka mas din kasi, mas nauna din yung Blacklist International doon sa objective kanina. But for Minana Evos dito, kailangan nilang mas mag-invest ngayon. Para kay Dome, nakita natin kanina yung difference in terms of damage naman doon sa folks against a Claude. Okay, wait lang. susubok sila dito. Dito na welcome. Ito na yung Frigid Glacier combination. Medyo makunat this time si Sensui, pero magiging na ng damage out ng Minana to get the kill. Black Dragon popped and the Edward will dash out. That is a kill para sa side ng Hukbo. That's 3 ultimates. Kinumit para kay Sensui. Pinag-uusapan natin kayo yung timing ng isang Aurora that was well, again, orchestrated with the Detona's Welcome dahil sinabay nga mismo kung kailan paglabas ng Detona's Welcome, dun ka agad paglabas na rin ng ultimate ni Aurora. Grabe yung sagutan actually yung mga skills dito ng ating dalawang teams. Somehow, tumagal din yung pagkakakill kanina. But for Minana Evos, fully aware din sila kung anong pwede nilang kuhanin doon na sa laban. And look at the cold. Lamang lang ng very little para doon sa ating mga marksmen.
as of the moment, pero malaking factor ngayon kung paano maging initiation nila. Take note of the difference in terms of the itemization. So for Yue, inuna niya is the necklace of Durance. Tapos Demon Wings naman, Oo. para dito kay Lancy. So more on damage Yeah. ang gusto niya gawin. Damage talaga. Talagang gustong gumera dito. Tapos na ang panahon ng pahil-hil. It's time to deal damage. At gera kung gera. Gera kung gera. At mauuna dito ang Blacklist sa Turtle. Okay! It's a free Turtle. Hindi nag-contest ang Minana. Despite having a 100 gold advantage, hindi muna, I think, nire-respeto nila yung damage dahil kung nagsama-sama nga dito dahil nga sa tot naman kung sa isang Fredrin dahil din kay Yue also na hindi man masyado naggamit din ng Eternal Guard. Nire-respeto mo nila early on dahil laban nga ang damage ang gustong ipakita for the sustained lineup early game na Minana Evos. Masterful ang paggamit ni Sensui dito ng Fredrin. This is so dangerous. Oh. Na-pop. Okay, dito na welcome. Kinagat. Okay, inuntok. Sinong unang babanat? Richard Fred. Nilabas na naman dito. Habang yung Dragon ay nandun ni Dragon Tail. Haji is gonna fall down. Habang lumalaban na yung mga Javelin Spears. Ni Domeng na tumatagos. Dalawa ang makukuha na Minana na kill. Habang tower ang mapupush ni Edward. Parang umiiwas muna ngayon mga players natin from Blacklist International para magkaroon ng mas mahabang teamfight no moment na yun. But again, binabagit natin dito para sa Minana Evos more on fighting healers. Kaya din sila nauuna pagdating doon sa mga teamfight is because of the crowd control na rin doon sa Despair Stomp. So, imagine, Manjin and OSX, 6 minutes ng ating laban pero 90 lang. Yung Ang lamang. barya-barya lang. Oo, barya-barya. Ang ano nito, ay ibig sabihin, parehas na Palitan ganda. lang. Oo. Siso game at parehas sa matindi. Wag lang talaga magkakapalitan or wag lang may maiipit pagdating sa positioning. Yeah. Kagaya ng pwedeng gawin ng Minana. Actually, pwede din gawin dito ng Blacklist International yung ganung play. At ang ginawa nila dito is nag-mirror objective push nila sa baba para hindi mo na mag-commit. And Yeah. glad that you pointed out the gold lead dahil kanina on how the layering of skills is happening sa side ng Minana Evos. Yun ang kailangan din Okay. abangan. Oy, teka lang. Kurt, go 1v1. on low. 1v1 with the 1v1. great one. Kurt. Oh! No, alright. Score update, Edward 1, Kirk 1. 1-1 is the scoreline sa one-on-one situation ng XP Lane. As a Blacklist International will try to steal the purple. Papasok Naku po. si Sensui. Okay, kinagat ni Kaizen. Laban na daw to. Setup after setup. Direct to the Nakapatay guard. naman pero hindi tumama. Oh! Hindi ko kaya. Yun na nga yung pagsugot ni Oheb. Blacklist International will take down Heroes doon sa bandang mid lane. Push na lang ang gagawin ni Doming Nation. That was a quick reinforcement at ang ganda ng pasok doon mismo ni Owed using that blazing duet. Kung akala natin makukuha na siya from the Donas welcome, naipit din mismo yung Minana Evos and forced to respond ka agad. And it's all kudos doon sa setup play na ginawa ni Haji and even Yue. Parang nangyayari dito sa dalawang players na binanggit natin is yung kanilang layering of skills. Yung kanilang connection ay nagkakasabay. Parang after agad nung setup, merong diretsong Eternal Guard. So Yeah. nagiging prolonged yung crowd control na meron sila. Kaya naging maganda din yung pagpasok ni Oheb doon. Magkakatest kasi dito ng mga connection eh. Kung papansinin mo, Tama. itong lineup ng, yan, di mo kami ni Chantel, connected kami. Oh, Oo. bakit? Kaya maraming salamat sa pa-blue natin ngayong araw. Buti na lang may blue. Nagkaparehas naman Oo, tayo ng gamit kahit nagkaparehas. papano. Anyways, ang gusto kong sabihin dito, kaya ako sinabi yung connection. Uy. Itong lineup kasi na Minana, pick-up type eh. Kailangan, after nandito Pa-isa-isa. Oo, pa-isa-isa. Ayun lang! Okay, tingnan natin. Nagulat ako, maging ako nagulat. Oo, para lang. Ako pala yun. Tumahimik tayo tatlo para tayo na-stun. Yung play mismo ay, teka lang, Oo, pero nauntog! Alam mo yung mga ganong klaseng play, yung parang may kuya ka. Tapos sabi, inaway po ako doon sa may kanto. Biglang binalikan. Ang ganda ng sundot na ginawa ni Domeng. Uy, pero yung sa may bottom lane. grabe din yung naging balik dito, Oheb and Yue. Kahit na nag-fall down si Edward, na-translate nila kaagad na mag-push sa bottom lane at isa na lang ang Ay. core na iwan sa Ay. baba. Tatapangan ni Domeng. Sabi Grabe nga, yung attack speed. wala akong pakialam sa nararamdaman ni na OM dyan sa bottom lane. Pagpupush ako dito, grabe ang attack speed ko. Parang doon nakafocus ngayon yung side na Minana Eva. Sabi na, men parang talo tayo sa team fight. Sa team fight, parang Ano tayo? kailangan pitas. Kumbaga, Kailangan pitas. ang tawag dito, the prutas. Prutas strategy. Isa-isa lang. Kasi Pipitasin. Kasi pipitasin. Antay mo kasi mahinog yun, yung prutas. Delikado din kasi yung kumilaw. Maasim yun. Oo. So, ibig sabihin, hinog na yung damage output ni Doming dito. Kaya ang gagawin nila dito, Detona's welcome, spear, pitas. Pag hindi nila pitas, takbuhan na.
takbuhan na this. KKB na. Kanya-kanya takbo na. Kaso parang hindi yata makakatakbo mamaya kasi 3 seconds. Ayan na, narinig na natin yung ting, Lord na. Ayun, may tunog pala yun. Oo, oo. Ngayon ko lang nalaman yun. Saan ka narinig yun? Dito, hindi ko naririnig. May naririnig yata ako na hindi ko naririnig. Ang special naman ng headset mo. Ayun, narinig ko rin yung ting. Oh, di ba? Sabi sa'yo eh. Kaya mo, OS. Ayan, naririnig ko yung Lord. Narinig ko sinisimulan ng blacklist. Ayan na, ito. Nakikita nila na may mas magandang pwesto ang Blacklist International. You've mentioned about the Prutas. The Pitas-Prutas technique na pwedeng gawin ng Minana Evos. Kaso nga, kahit nga wala din dito ang kanilang marksman, Dominic can respond at any moment. Yeah. Pero nirespeto nila kung paano nila Lord Dance ng Blacklist International. They're masters at this as well. I think ang problem dito sa Minana kasi mas mabilis yung lineup ng Blacklist International. Claude Benedetta to eh. Oo. Yung Benedetta, ginawa yan pre-dash. Diba? So kailangan mong habulin yan. Kung isa kang Minotaur, medyo slow-mo ka eh. Slow-mo ang lakad niyan eh. Oh, parang ramdam mo lahat pa. Oo, kahit yung Aurora, medyo slow-mo din yung pag-setup eh. So, tingin ko, in terms of bilis, in terms of macro, mauuna talaga yung Blacklist eh. Kasi nakita mo naman, maging sa mga Torres, sila yung unang nakaka-split eh. Yeah, kasi again, the team fighting capability ng Minana Evos, they have been really perfect in terms of layering that ultimate with the Aurora. So kailangan nila i-timing. Once they commit, kailangan nila paglahat. Kung merong second thoughts na pwede mangyari sa Minana Evos, that could be the biggest mistake na pwede makapag-push ang Blacklist International. By the way, kaya hindi din nagpo-force ng teamfight dito yung Minana Evos kasi wala pang ultimate si Kaizen. Kaizen, oh. Very crucial yun. Ay, nako po! Ay, naku, alam nilang walang ultimate. Kakasabi mo lang. Ito na yung final blow na meron. Si Edward, nagkakamusan. Ay, yung spear. Bato, Heaven Jet. Sa feeling, 3. Pero sa likod, ito naman yung Architect. Ay, Sinabatan ngayon si Yue. Wala si Yue dito. At mukhang dito susugot ang Monso. Tignan natin. Oh, meron makukuha ni Shinsui yung Lord. Susugurin niya ba? The Shinsui instinct is real. Hindi ka na maiwan. Tinasihan niya dito din. Habang ayun na nga. Ang mga recalls ni Shinsui. Shinsui Fredrin plus Haji is real. Sobrang ganda nga setup play para dito sa Blacklist International. Imagine talagang nag-focus sila dito sa pagpatay. Makikita natin sa ating instant replay yung change nila sa target. Kasi diba nag-setup play si Spider-Man ito, ating Infinix instant replay. Merong setup play kay Spider-Man. Pero umangat bigla yung setup doon ng side ng Blacklist. Nag-focus sila kay Kaizen at kay Spider-Man. At this time, akala natin mabubuhay si Domeng pero merong knock-up. Ayun, mananakap siya dyan. Ayun. Ang ganda nung knock-up. Sino yung nag-knock up nun? Yung Lord? Yun, Lord. Tumulong pa yung Lord pala. Pero ibig sabihin, masyado nakafocus yung mga teams natin sa team fights na hindi sila nag-focus sa Lord. And that was the advantage na kinuha ng Blacklist International in taking that objective. Nagpupush lang ngayon sa bottom lane at si Domeng kahit nga dito, hindi nga nila ko yung objective. They're trying to melt this Lord kaagad. Kaso nga lang, they will be on a tight defense dahil nga madaming times na ang full commitment dito. Again, walang flicker yung Aurora na pwedeng gawin na i-follow up. Pero may ultimates na ready pa rin. Ang last 3 inhibitor turns sa Minana Evos ang dedepensan ngayon. Yes, discipline na gaming na to. Para sa Black to the List International. Kumbaga, waitings na to. Waitings! Hintay lang muna ng Lord. Oh, kailangan lang maging disiplinado din Oo. kung paano sila gagawa ng play. Kasi ang kinagandahan dito sa lineup naman ng Minana Evos is good din sila pagdating doon sa may late game dahil nagsaspike yung damage ni Domeng. Yeah. Pero para dito sa Blacklist, ang kailangan na lang nila i-continue is every time na merong objective, unahin na nila si Kaizen. At uunahin talaga nila ang kanilang kakayahan with the real-time win rate of 65% Ay, nako. in favor of Blacklist International. Hirap to. I think ang pinaka-kino-comment ko dito yung galawan ni Mr. Shinsui Instincts eh. Kung iisipin mo, hindi makapwesto yung Minana dahil sa mga pagharap niya eh. At oops, okay, kita namin yun, Oheb, chill lang. Secret lang ng lahat yun, Oheb. Chill. Oh. Meron pa namang konting oras para ibawin yun. Para bumalik. Ngayon, with the 40 seconds, tingnan natin yung position kasi yung vision eh. For me, yung position na vision na nabibigay ni Shinsui, ang ginagawa ni Haji, papaunahin niya lang, ibibait niya, flicker in, onward. Masiset up yung tatlo. At doon nila napapasok yung mismong Electro Final Bow Petrify combo. Oh, ito napansin natin doon sa may item, meron na rin Wind of Nature dito si Oheb. So, pwedeng idiin niya kay Domeng actually yung yung kanyang Blazing Duet later on. Pero antayin niya muna na magamit yung sibat na skill, yung may pushback. Yep. Para hindi siya mapin doon sa may ma-wall. And kanina inaabangan din ng Blacklist International kung kailan nga gagamitin yung dash away ng isang Mossov kasi yun yung pinaka-go signal. Oh no, mo. oh no, oh no. Okay, teka lang. Oh no.
Oh, no, 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 no. Hindi kasi merong ibang mga international tournament na delikado talaga yung Naku po. buhok na yan. Oh, napanood ko yan eh. Napanood ko na yan. Naku po. Naku Push po. na yan eh. Parang nag-reminis din yata si Doming. Parang may napanood akong May ganitong napanood akong tournament. Saglit ha, saglit ha. Teka lang. The spider senses tingling. Kumbaga, Na-contribute ka. tumingil eh. Oo eh. Delikado kasi yan. Again, if you're a marksman, kailangan mo din maging maingat kung saan bush ka aapak. Kailangan malaman mo. Grabe yung senses ni Doming doon, oh. Baka biglang tumaas yung balahibo sa batok na sabi, Oo. Nay! May naramdaman ako parang ano yay, no? Wag dyan, para na mag- Pero ito, Sana lahat ng marksman, gano'n. ito, Manjin tsaka OSX. Yes. May napapansin ba kayong kakaiba sa posisyon ngayon ng Blacklist? Ano yung kakaiba? Si Sensui lang at saka si Oheb yung nandito sa Maylord. Ay, oo nga, no. And one thing to note, may Benedetta din na kailangan din nilang abangan because right now, Banana Evos kailangan din i-utilize Tama. kung nasaan ang data na kailangan nilang kunin against Blacklist International. Ay, ito na. Classic na to. Ito na. Napanood na natin to. Naririnig ko yung mga comms niyan eh. Mga comms niyan. Yung Ano? jungle, sasabihin niya. Dito lang ako, dito. Re-reset ko yung Lord. 28K. Gumaganon yun. Ayun, Pero sinasabi Nicole, natin Nicole. eh. Oh. What Grabe naman si Doming talaga. Kaibigang OSX. The force is strong. The force is strong. Ramdam na talaga ang Colton mismo. Haji wanted to make the combo work with the conceal play so the 2 resources na pwedeng hindi magamit ngayon May sa Banana Evos. Yun pala yung gustong gawin ng Blacklist, kaya nakapwesto sila dun kanina. Kaso si Doming parang may third eye eh. Iba talaga yung taas ng balahibo ni Kuya Doming. May naramdaman eh. Kung baga pag pasok mo sa venue, parang Baka may kiliti siya doon. Oo, may Kaya sabi, nararam- wag dyan. Wag dyan, may nararamdaman ako dito ah. Ramdam niya, meron siyang shake, rattle, and roll eh. Grabe naman Oo, yun. Tama. 2 times nangyari ah. 2 times na yan, Yung the Doming senses. Kung ano man tawag dun. At kailangan din nila tingnan kung saan pwesto ang Blacklist International again. Ay, si Kaysen. Ay, naku, Ay, naku po. Nabanata ng bagong cross sa bayan. Bulado. Tingnan natin. Nagko-call na ngayon ng Lord. Si Sitsui, pero yung Dragon ay inabangan nila. Inabangan ng Dragon. DDR, G-Tech. At si Yue, mga kapitas. 4-on-5 situation. Dito, mga kalabang, for sure, mathematically speaking, ang Blacklist International. 30 seconds ang hinihintay nila para kay Kurt. Can Kurt make it alive? Can Kurt make it? Pero ayun, si Doming! Okay! Edward finally will pick off the gold laner. Pangatlong beses na yan, sabi ni Edward. Hindi naramdaman na this time ni Doming na nandun pala si Edward. And we really have to commend as well yung ginawa kanina ni Yue. Nasagip niya si Oheb with the Eternal Guard. Also for Oheb din yung position niya during at that time. Parang nag-ano muna siya, nag-lifesteal muna siya dun sa mga jungle. Parang hindi niya kailangan umuwi. Sama ako sa teamfight agad. The great micro defense na ginawa nga niya doon para kay Oheb. Again, nakuha nga nila ngayon ang mismong objective. Okay. The National Detonas welcome. Kami naman, it's our time to shine. Naku po. Alright, combo. Imo Combo tayo. ni Tayo, Pop. Imo. Ay, grabe! Ay, what a move! Grabe! At ang tawag natin Ay! dyan, Ay, Moskov! ang meron pa, tindahan ni paring Edward. Walang mga ultimates ngayon yung minana, kaya magkukulab lang ang International and go. Yun yung dot na meron. At yun na rin yung mini-road na nilabas. Knock-up sessions. Eto na ang Dragon ni Kurt. Pero kakayanin ba ito? Betty Ultimate. What a Betty Boy. Haji Miguel, the double kill. At ngayon, mabibitas ang minana. Edward with an outplay. Transitioning to an endgame. Let's see. Pero walang May depensa pa! yun, may isang minions lang. Matindepensaan ba to? Ng side, Ay, ng banana. Isa na lang! Blacklist takes game 1.